Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Ating latest satellite images makikita natin wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At ang umiiral sa ngayon ay ang southwest monsoon o hanging habagat, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Makikita natin may mga kaulapan dito partikular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon, kaya inaasahan natin ngayong araw malaki yung tsansa ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan sa bahagi ng Bataan, Zambales, gayon din sa may Pangasinan. Ang Kamaynilaan makararanas din ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalo na mamayang hapon hanggang sa gabi. At ang bahagi po ng Batangas, Cavite, Occidental Mindoro at Palawan. Dulot nga yan ng southwest monsoon o hanging habagat na muling nagbabalik at makakaapekto partikular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Magpapatuloy yan para sa linggong ito, no? Sa mga susunod pa po ng mga araw, kaya asahan natin ang maulap na kalangitan na mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantala, Intertropical Convergence Zone or ITCZ pa rin ang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkid at pagkulog sa may bahagi naman ng Davao Region at Soc-Sargent. Kaasahan po natin, no, posible pa rin yung mga landslides and flash floods dulot ng mga pag-ulan na dulot ng ITCZ sa bahagi ng Mindanao. Ang nilalabing bahagi naman ng ating bansa, sa may Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan naman natin medyo mainit at tanghali pa rin habang posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog na nangyayari sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon nga, base sa ating mga pinakahuling datos, wala tayong minomonitor na low pressure area at maliit din yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At dito nga sa may bahagi ng Luzon, inaasahan pa rin natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Zambales, Pangasinan, kasama yung Bataan, dito sa may Metro Manila, sa may Batangas, Cavite at Occidental Mindoro. Again, dulot po yan ng southwest monsoon o habagat. At kadalasan, isa po sa mga katangian ng southwest monsoon, maliban sa mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi at maulap na kalangitan, nangyayari din yung mga pag-ulan bandang madaling araw. So sa mga umaalis po ng opisina at mag-aaral po, no, pagdating ng madaling araw, asahan nyo malaki yung tsansa din ng mga pag-ulan. Sa lalabing bahagi naman ng ating bansa, sa may area ng Northern Luzon, gayon din sa lalabing bahagi ng Central Luzon, ng Southern Luzon, kasama yung Bicol Region, asahan naman natin medyo mainit at tanghali habang posible ang mga thunderstorms. Sa may bahagi naman ng Palawan, sa pag-iral din ng southwest monsoon, ay makararanas pa rin ng malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Ang malaking bahagi naman ng Kabisayaan ngayong araw ay makararanas naman ng mga pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Dahil sa habagat, inaasahan natin na maapektuhan na rin ng mga maulap na kalangitan at malaking tsansa ng mga pag-ulan yung bahagi ng Western Visayas at Negros Island region sa mga susunod na araw. Ang malaking bahagi naman ng Mindanao, partikular na sa may silangang bahagi ng Mindanao, yung Davao Region po at Soc-Sargent, makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Habang ang nilalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog, lalo na dito sa may kanlurang bahagi, yung area ng Zamboanga Peninsula at Barm. Talagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po, no, banayad hanggang sa katamtaman ng ating inaasahang magiging kondisyon o lagay ng ating karagatan. Sa ngayon, ligtas naman pumalaot. Wala po tayong nakataas na gale warning. Kaya maaring pumalaot ang mga sasakyang pandagat, kahit yung mga maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Gayun pa man, nagpapabala pa rin po ang pag-asa sa mga potensyal ng biglang paglakas ng alon. Kung minsan po, pag may mga thunderstorms, minsan lumalakas po yung alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat.